starting, nung empleyado pa lang ako, may nagsabi kasi sa akin na pag employed ka daw, it's either you earn or you learn. So if kung both nakukuha mo, good for you. Kung isa lang, okay lang din. Pero if it's neither, it's time to quit na. Ano yung parang mga biggest reward? Rewarding yung time talaga. Yung may sarili kang oras, ganyan, hindi kayong kunyari 8 to 5, 9 to 5, ganyan. So ngayon, dahil nga may sarili ka ng business, kung kung tapos mo na yung ginagawa mo, pwede ka nang, kunyari, gising kang 12 noon, ganyan. Oh, Pwede diba? pwede kang matulog ng madaling araw, gising kang 12 noon, kasi wala ka namang time in, time out, gano'n. So, yung time talaga, bukod sa, syempre, financial reward. O yan. Sige, pag-usapan natin. Yeah. Kung dati, 5 digits ka lang. So, ngayon, minsan nakaka-6 digit ka na project, minsan 7, ganyan. Wow, 7, ganyan. So, pero tapos kung dati yung 5 digit mo, parang 22 days a month ka magtatrabaho. So, ngayon yung kahit na 6 digits ka, or kahit 5 digits lang, tatapusin mo lang siya ng minsan 30 minutes, 4 hours. So, diba? mas maganda talaga siya. Oo nga. Tapos after nun, pahinga ka na, ganyan. Hello everyone! Welcome to another episode of Sistering with Mel and Lynn. Hi Lynn! Hi, Mel! Today is a very special episode kasi in our last episode, we talked about being stuck in a job you hate. In that episode, nag-promise tayo that we are going to talk to some people who can give us some tips kung paano mag-transition from being an employee to a freelancer or an entrepreneur. Para Correct. naman dun sa mga listeners natin na who are stuck in a job they hate nga and gusto naman nila na makaalis, 'di ba? Or maka-transition din into freelance or into business. Yes. So, this is the first part of a series of interviews that we are going to do regarding the topic. So, our guest for today is an engineer. Engineer Joyce. Sister din, 'di ba? Si Joyce is an engineer and she was previously working in a multinational company. Medyo matagal din siya doon. And then, yun nga, she is now a freelancer, freelance consultant, and meron din siyang business or businesses, shall I say. Yeah, alam mo, what I really like with Joy's story is iba siya. Iba siya sa mga karaniwang kwento ng mga nag-transition from being an employee to or professional to or nasa corporate into someone na nagbi-build ng sarili niyang venture. So, marami siyang mga perspective na binigay na iba. Pero, pag inisip mo, nga no, tama din. So, basta maganda, sobrang maganda yung mga shinare niya na it has a very positive, different perspective, pero positive pa rin. So, yeah, share na natin yung conversation. Let's get to it. Hi, Joyce! Hello! Hi! Welcome sa podcast namin. Kumusta ka na? How are you? Okay naman. Okay, sige. So, ikaw ang aming first guest for this season. Tama ba, Lee? Yeah. Yeah, diba? Yung Sa series dami ng followers nyo, magaling ako mag-Buena Mano. Oh, Ay, maganda yan. Maganda yan. May swerte. May dalang swerte. Hindi lang swerte. oh, okay. Sige. So, mag-start na tayo. Kunyari, seryoso tayo sa ating interview na to. Yes. Hindi, pero palagi naman, kahit hindi naman kami seryoso ni Lynn, marami namang natututunan ng may mga sense naman yung mga pinag-uusapan natin dito. Okay, sige, go! Okay. Sige, first question ko, Sister Joyce. Nung bata ka, ano yung dream mo na maging paglaki mo? And natupad mo ba?
Nung bata ako, ang gusto ko lang na work, yung laging hindi nasa office, yung laging naka-field work. Oh. Yun. Kasi nakikita ko ang daddy ko, laging nagfi-field. So sabi ko, gusto ko paglaki ko, pag nagtrabaho ako, ayoko nang nasa opisina. Tapos sabi niya, hindi ganon, kahit naka-field work ka, may opisina ka pa rin pupuntahan. So, yon. Tapos, dahil yun lang ang gusto ko, pero wala talagang specific na profession. Basta ang gusto ko lang laging naka-field work. Pero merong time, nung high school ako, gusto kong ang kuning course tourism. Kasi bala ko maging flight attendant. Oh, yeah. Tawa. Oo, tapos? Kaya lang, ang tatay kong laitero, ang sabi sa akin, hindi daw tinatanggap na flight attendant ang mga pangit. Sobrang harsh ni Daddy. Ano ba yan? Kayo daw ang paa, sabi niya ganun. Sabi ko, hindi, sabi nung teacher ko, maganda kaya ako. Wow. Yun, tapos sabi niya, hindi, ano ka ba? Tapos sabi sa akin, pag naging flight attendant daw ako, pagtanda ko daw, sabi niya, pag nagkaanak ka, pag nag-asawa ka, o kaya pag nagkaanak ka, hindi ka na ganyan kapayat, sabi niya ganun. Wala ka ng karir noon, sabi niya, ano, gusto mo pa rin maging flight attendant? Sabi niya. Tapos, during that time kasi, nung pinag-uusapan namin to, yun yung na-release na yung mga entrance exam ng college. Tapos sabi niya, bakit ka magte-take ng tourism? Pumasa ka naman ng engineering, sabi sa akin. Diba ang layo? In tourism, engineering, tapos yung isa pa accountancy. Bumagsak ako doon, unfortunately. So ayun, tapos sabi niya, bakit ka magto-tourism? Pumasa ka naman ng engineering, sabi niya. Pag naging engineer ka, kahit ugod-ugod ka na, basta nakakapirma ka, may kita ka pa rin, sabi sa akin. Kaya sabi kong ganun, sige na nga, yun na nga lang. In fairness, tama naman si Daddy. Diba? Yeah. Bumawi. Yeah. Bumawi naman siya after niyang manglait. Pero, Nilait mo na niya ako. Hindi ko tinatanggap na flight attendant ang mga pangit. oo, ang harsh naman. Pero, sige. Sige na nga. Okay. Oo. Pagbigyan na natin si Daddy. Okay na yon. Yeah. So, gano'n, naging engineer ka na nga. So, right now, for our listeners, pa-describe naman yung kung ano yung ginagawa mong work ngayon. So ngayon, into compliance ako. Compliance as to environmental rules. So most of the time, nagpupunta ako sa mga clients, sa mga sites ng mga tatayuan ng clients ng mga establishments nila. So para prior to construction, kailangan meron munang environmental permit na kinukuha kay DNR-EMB bago mag-construct. Ganun. So most of the time, field work pa rin ako. Oh, so natupad din naman pala yung dream mo. Natupad na, naman ako. First, diba? Yung Nagala ka ng first. gala. Gala na ng gala, field work, ganyan, natupad naman. Okay. Pero, I have a question, Joyce. Pero ito, sarili mong business. You're not employed anymore. Sarili ko na. Pero Okay. kahit nung employed ako, ganun pa rin ang trabaho ko. So, what made you decide na magbe-business na lang ako, hindi na lang ako mag-work if it's just the same job? So, what I mean is, siguro hindi yung job or what you're doing made you decide to like go on your own or have your own venture. Kasi it's the same job. So, what made you decide na magsarili? When I was starting, nung empleyado pa lang ako, may nagsabi kasi sa akin na pag employed ka daw, it's either you earn or you learn. So kung both nakukuha mo, good for you. Kung isa lang, okay lang din. Pero if it's neither, it's time to quit na. Okay. So medyo matagal din ako doon sa yung last na work ko. Medyo matagal na rin ako doon. Tapos merong time na I'm about to resign na, kaya lang binigyan ako ng additional work.
kahit walang additional na Okay. sweldo, oo, additional pay. So, sa akin okay lang kasi at least kahit papaano may additional knowledge ako. So Correct. after no'n, nung nadagdagan yung trabaho ko, so syempre parang after some time may promotion naman. Tas nung medyo paulit-ulit na, tas na-realize ko na 'pag ginawa ko 'to outside, 'pag naging consultant ako, mas malaki yung kikitain ko. So ayun, nag-decide na rin ako. Pero, ang trigger talaga siyempre lahat naman may corporate politics, 'di ba? So feeling ko nung time na yon, naging isa na ako sa biktima. So kaya talaga nag-quit na ako. Oh, talaga? Oo. Sorry, hindi ko masyadong pinagdaanan yan. Char! Kunyari. Oo, pero Pero ang just for totoo, dead ma lang context, ako. oo, hindi ka affected. Pero Oo, for hindi ako. context, di ba ano ka nga, a civil engineer? Hindi. Hindi ba? Environmental and sanitary engineer. Oh, okay. Sorry Wow. naman. Di ba, hindi ko Oo, alam. pero ang license ko kasi ay sanitary engineer lang. Sa ngayon, wala pang licensure exam talaga ang environmental. It just so happened na yung school na pinanggalingan ko, ang name ng course talaga ay environmental and sanitary engineering. So, very specific to, Joyce. Very specific industry to. So, ito rin yung natapos mo. Tapos, ito rin talaga yung business mo ngayon. Yes. Kasi nung nag-decide din ako na mag-business, gusto ko kung ano yung profession ko, kung ano yung napag-aralan ko, gusto ko parang hindi yung gawin kong business. Kasi parang nanghihinayang ako na hindi ko na magagamit, yung ganun. So, yun. Ang galing. Wala lang. Natawa lang ako. Kasi very seldom that, very seldom that I hear people na nag-transition into having their own venture na inline pa rin talaga sa pinag-aralan. May nalalaglag. Akala ko may tumakbo! Akala ko, uy, sino yung tumakbo? May Mo. Punta naman tayo dun sa mga challenges ng pagiging isang entrepreneur o ng pagkakaroon ng business. Ano yung syempre may mga challenges, meron ding mga rewards. Mm-mm. Ano yung parang mga biggest rewards and challenges na experience mo? Challenges? Ano ba? Kasi kahit nung employed pa ako, on the side talaga, meron na akong mga side hustle, ganun. Talagang nag-freelance consultancy na rin ako kahit nung employed pa ako. So, bukod sa freelance consultancy, benta-benta ng ganito, benta-benta ng ganon. So, Okay. kaya nung talagang nag-resign na ako, tapos nung nag-business ako, parang hindi ganun naka-challenging kasi kahit nung employed ako, ginagawa ko na to kasi side hustle eh. So, parang wala naman masyado. Ang medyo challenge lang kasi nung nag-start, kasi feeling nung mga ibang companies or mga ibang clients, pag sinabi mo na consultant, parang kailangan nasa mid-40s ka na ba or late 40s? Kasi di ba yung term na consultant, parang kailangan ganun ka na ganun na yung narating mo, yung ganun. Kaya ang pinaka-challenge sa akin kapag nami-meet ko yung mga client, ang laging tanong, ilang taong ka na ba? Yung ganun. Pero ilang taon ka na nga ba nung nag-transition ka from being an employee? 36. Oh, 36. not bad na rin, diba? Oo, Hindi 35. just young. Kaya kapag tinanong ako ng kung ilang taon na, tapos susundan na yan, saan ka na nag-work, kaya magkukwento na ako, ay, galing po ako ng ganitong company, kasi talagang anong company ka galing, gano'n. 9 years po ako doon bago nag-resign, yung gano'n i-explain mo yung sarili ko, kasi parang yung credibility mo at sa ganung age, parang hindi mo pa masyadong parang na-build, ganun. So parang eventually, tas nung tumagal, syempre meron ka ng list, yung company profile mo, medyo nandun na yung mga companies na na-serve mo. So parang after years na consultant ako or nagbi-business, kahit papaano,
nawala na rin yung mga ganong parang doubts ng mga clients. So, yun lang naman. Kasi may proof na no, na marami ka Oo, ng may mga proof na na-serve. parang takpa, ito na yung mga clients ko, ganun, ay may nagtiwala dito, yung ganun, hindi Correct. to manluloko, yung ganun. But, ano pa ba? Ang isa pala sa struggle, yung pag-handle ng finances. Kasi syempre, nung employed ka, 15-30, may sweldo ka eh. Oo, correct. Kahit, kunyari, 14 ngayon, ubusin ko na lang itong natitirang sweldo ko. Next bukas, may sweldo na. Mare-refill na yung ATM card. Business ko na, parang, kailan kaya ako makaka-collection yung ganun, or sana may client ulit. Yung kahit may client ka, hindi mo masasabi na sa ganitong petsa, meron ng collection, yung mga ganun. Kaya yun yung struggle, pero eventually, masasanay ka rin naman. Yeah, so So paano yun. mo manage? How do Tapos, you manage that? Like yung fluctuation. Yeah, kasi parang, paano mo gagawin kung kahit mag-send ka ng SOA, hindi pa nagsisend ng payment, di ba? Wala kang magagawa and you are your own accountant na maniningil, di ba? Kasi ikaw din yun. So parang, paano mo minamanage? It's very tricky kasi eh. So noon, kung dati gumagamit akong credit card, ngayon talaga hindi na. So pag wala akong hawak na pera, hindi talaga ako gagastos. Oo, tama. Oo, so yun, as in talagang, yung talagang ang ginagastos ko, ang in-spend ko, money na talaga. Yeah, collected. Kasi, doon nung umpisa, syempre, ay may collection ako, gastos ako ngayon. Yung ganon. Receivables pa lang. Oo, receivables pa lang. Gusto mo nang gumastos. Tapos ngayon, wala pa. Sige, wag muna. Yung ganon na. Correct. Oo. Tapos, rewarding yung time talaga. Yung may sarili kang oras, ganyan, hindi kayong kunyari 8 to 5, 9 to 5, ganyan. So ngayon, dahil nga may sarili ka ng business, kung tapos mo na yung ginagawa mo, pwede ka nang, kunyari, gising kang 12 noon, ganyan. Pwede kang matulog ng madaling araw, gising kang 12 noon, kasi wala ka namang time in, time out, gano'n. So, yung time talaga, bukod sa, syempre, financial reward. Oh, yan. Sige, pag-usapan natin. Yeah, yung financial reward na yan. Well, you can always say na parang kung ano lang yung comfortable kang i-share. Yan. Okay, so let's just put it this way, no? Kung hanggang saan ka lang comfortable i-share. Pero, paano or how different yung income ng noon doing the same job na employed ka siguro naman for sure dun sa 9 years mo na tenure ka rin doon, nagkaroon ng mga increase and promotion, so hindi naman yun basic as compared to ngayon na ikaw na yung firm mo na yan, like consultancy and all. So how is it comparable? Parang di ba? Ano ba siya? 10x ba yan? Or mga gano'n ka ano? Kung dati 5 digits ka lang. So ngayon, minsan nakaka 6 digit ka na project, minsan 7, ganyan. Wow, 7! 7, ganyan. So pero tapos kung dati yung 5 digit mo, parang 22 days a month ka magtatrabaho. So ngayon yung kahit na 6 digits ka or kahit 5 digits lang, tatapusin mo lang siya ng minsan 30 minutes, 4 hours. So, diba? mas maganda talaga siya. Oo nga. Tapos after nun, pahinga ka na, ganyan. Oo, I like that. I like that comparison. Kasi it's really, di ba nasabi ko na to, na talaga ang currency natin is time and energy. Yun talaga, diba? So parang na-equate talaga ni Joyce na may value yung oras niya. Hindi na lang, diba? Hindi na lang yung pera to pera. Diba? Yeah. Hindi na lang yun eh. Pero yung money overtime. Like, not overtime ha, OT, hindi ganon. Overtime, like divided by time. Kasi kaya niyang gawin ng mas mabilis. Kasi pag empleyado ka, pag ginawa mo ng mas mabilis, may darating pang panibagong trabaho. Diba?
gaano ka kasipag, kahit gaano mo sipagan, hindi naman magbabago yung sweldo mo. Correct. Fixed Oo, yun eh, di oo. ba? Hindi Oo, siya, may nabasa nga ako, ang sabi, huwag kang masyadong masipag sa trabaho, hindi ka papamamanahan ng may-ari. Totoo naman. sa bagay, kahit ako, hindi ako magpapamana. I don't have the power kasi, di ba? Wala ka rin namang power, especially pag naging corporation eh. Wala kang power para magpamana, di ba? So, tama. May point. Sige. Mm. Tapos, syempre, minsan, nako-compare mo kasi yung mga friends mo na naiwan doon, parang mga senior managers na sila, yung mga iba, director na, ganyan. Tapos, syempre, iniisip mo, ay, ganito na yung mga sweldo nila. Pero iniisip ko, ganun pa rin, everyday pa rin ang pasok nila eh. So, iniisip ko, yung sweldo niya na ganyan, kahit hindi ko yan inaabot nung employed pa ako, parang 3 projects, tapos na ako dyan. Yung na-meet ko na or kahit 4 na project. Tapos, iniisip ko, yung sa sweldo nila na yon, ang laki ng expenses nila kasi mag-office ka. Correct. Oo. Oo, ako, Everyday. dito lang ako sa bahay, tatrabaho ako. Kung mag-field work man ako, kumbaga, siningil ko yun sa client ko kung kasama sa expenses ko. Yung ganon. Oo. Correct. Tama. It's like a very wise way of looking at money and time. Money versus time. Mhm. Siya yung, di ba? Magaling mag-girl math si Joyce. Oo. Girl math niya. Girl math. Importante. Pero paano ka nakakahanap ng clients? Tsaka, paano mo na-build yung network? Nakatulong talaga din sa network ko. Sa network ko, yung previous job ko. Kasi like, yung pinakamalaking client ko ngayon, yung as corporate client, ang nag-refer sa akin doon, yung EVP CFO namin nung nandun pa ako sa company ko before. So, nung nag-resign siya, tapos nag-resign na rin ako. So, parang we kept in touch. Tapos, tawag ako sa kanya, sir, baka ganito. Sabi niya, teka, kaka-transfer ko lang dito. Paupuin mo lang ako, mga 1 month lang. So, nag-antay ako. So, 1 month, eto na tumatawag na, pumunta ka na dito, kausapin mo na yung manager ko ng ganito. Sabi niya ganun. So, feeling ko, ay, siguro sa dati kong company, nagtrabaho ako ng maayos. Kaya kahit papano, nai-refer ako. Correct. Oo. Yeah. Kasi, di ba, Yes. Ako, I look at it, at those kinds of things na you were ready. At the same time, yun yung magandang version ng it's whom you know. Diba? Kasi ang tingin lang nating mga Pilipino sa it's whom you know, yung palakasan eh. Pero, tama yung naiisip ni Joyce na kasi, kaya naman niya ako ni-refer or kaya naman niya ako pinapunta dito because I did well. Diba? Nauna yung diba? Hindi siya mapapahiya. Diba? oo. Nauna yung gumawa ka muna ng maganda. Then you will, diba? Saka na lang, yung mga taong kilala ka at kilala mo rin, hindi sila mag-hesitate na i-refer ka or bigyan ka ng, or mag-refer sa'yo kasi alam nila that you'll be able to do the job well. So, that's a very good key sa service business, ano? Mm-mm. Ayun. Okay. Pero pag, Go ahead. charge mo dun sa mga clients mo, paano mo nalaman kung magkano or may background ka ba doon sa previous work mo, ganun? Paano mo sila china-charge? Kasi dati nga, 'di ba, ginagawa ko na yung freelancing. Tapos syempre dahil ang liit lang naman ng mundo namin sa environmental compliance, tapos yung iba pa doon, classmates mo nung college, ganyan. Tapos hindi rin naman sila madadamot to share. So tawag ka lang, uy, magkano na ba ang presyo pag ganito ang services, yung mga ganun. So binibigyan ka rin nila ng idea. Ang galing. So, Oo. kunwari, Joyce, kunwari like I'm a student and I'm an environmental engineer student, something like that. Or someone who would like to transition into freelancing, like bata pa ako, kunyari ganun. So, ano ang maia-advise mo sa kanila kung paano magsa-start in their own venture na
kagaya nung sa'yo, kasi parang ang smooth lang doon sa kwento niya, parang walang kahirap-hirap, parang okay, sige, parang nag-start na ko, tapos lumaki na, nag-ano na ako, nag-decide na ako na lang, tapos after a while, ito na, big time na ako, parang ganun lang, parang walang masyadong struggles and all. So it was done, it was executed very well. So paano kung halimbawa, yun nga, may intention ako or nasa estudyante pa lang ako ngayon, nag-aaral, paano ko tatahakin yung ganyang path? Ano ang advice mo sa akin? Oo. Kasi, nung nag-start, nung empleyado pa ako, parang inikutan ko yung lahat ng field namin. So, nag-design ako, tas nag-consultancy rin ako, tas nagplanta ako bago ako nag-corporate. Tapos, ang advice sa akin before ng tito ko, sabi niya, okay lang yan, lipat ka ng company, lipat ka ng field, pero yung aalisan mo sa susunod mong trabaho, yung yung inalisan mo, gawin mong sideline. So parang yun yung iniisip ko na nung nag-start ako sa design firm, tapos lipat ako ng consultancy, kapag may nagtatanong sa akin, kahit hindi na yun yung work ko, sinasabi ko, oo, kaya ko, kaya lang, sideline ko na lang, yung ganon. So, nung nasa consultancy ako, lipat ako sa planta, pag may nag-approach sa akin, na kaya mo ba yung ganito, design, o kaya consultancy, sabi ko, sige, sabi kong ganun, kaya ko, pero hindi sa company namin or sa employer ko. Ako na lang, isa sideline ko, yung ganun. Kaya parang tinandaan ko talaga yun na, sige, daanan mo lahat ng field, tapos, kung magre-resign ka, yung dati mong trabaho, gawin mong sideline. So, yun talaga yung tinandaan ko. Kaya kahit nung, yung last employer ko, actually, pang 4th job ko na yun. So, lahat nung pinagdaanan ko na field, habang employed ako dun sa last na trabaho ko, yun yung mga ginagawa kong sideline. Kaya, para sa akin, hindi siya naging mahirap to transition. Kasi from sinimulan ko, parang unti-unti. Wow. Ganun. So, unti-unti, parang- and dapat, Galing. talagang, dapat matutunan mo, no, yung mga Yeah. yung mga areas nung field na gusto mong pasukin. Parang Oo, dapat may tapos, knowledge ka talaga. correct. Kung saan ka talaga mag-stick na. Tapos siguro nakatulong din kung bakit ako nagsa-sideline. Siguro nakatulong din yung dahil magastos ako sa sarili ko. Oo. Yung gano'n. Maganda yan magandang Oo. advice yan. Kasi Okay lang maging magastos. Basta kasi masipag ka, di ba? hindi naman ako nag-start na malaki ang sweldo, di ba? Parang lalo na sa design firm, kahit saang galing kang school, pag design firm ka, mag-start ka sa minimum wage talaga. Kasi hindi tinuturo sa school ang talagang yung actual na designing. Kanya, for example, sa amin, sa design firm namin, ang dinidesign kasi namin doon ay electrical, mechanical, at saka yung sanitary. So, yung sa akin, yung sa sanitary. Yung architectural firm, magbabato ng architectural plan sa amin. Ganon. Tapos, kami yung maglalagay ng sa plumbing or yung sanitary, tas yung electrical, yung ganon-ganon. So, sa school, hindi tinuturo talaga yun. Walang ganon. So, dun pa lang sa design firm na yon, tsaka mo palang matututunan talaga yung yung lahat ng mga details kung sa designing. So, dahil dun pa lang nag-aaral ka, talagang minimum wage earner ka. Ang lamang mo lang sa mga CAD operator, dahil may license ka, may bayad ang pirma mo. So, yung ganun. So, tapos, syempre, dahil isa akong magastos na tao, syempre mag-iisip ako, ano kaya ang pwede ko pang pagkakitaan? Yung ganun. Para, di ba? Kasi, kahit magtipid ako ng magtipid, ito talaga yung expenses ko eh. Wala, hindi talaga kakasya. So, dapat, isip ako ng pwede kong, maging extra income. So, yun din siguro nakatulong yun. Oo. Kaya sa Ang tiisin ganda, mo, no? na parang hindi ko yan Oo. afford. Lagi mong sabihin na hindi ko yan afford. Humanap Oo, ng way para correct. ma-afford. Yes. Oo, tama. Galing nun. Thank you, Joyce. Ang galing Oo. yan. Kasi lalo sa mga nagsistart, Mm. kasi sa culture din natin, I feel like sa culture natin,
parang pinipraise yung matiisin, yung, Yes. 'di ba, yung parang, Matipid. oo, matipid, overly simple, yung mga gano'n na parang, um, okay na yan, ganyan, Simple pagtiisan ang natin to, pangarap. pagtiisan natin, ganyan, ganyan. Pero di ba there's another way, may ibang way. Pwede naman, tustusan ng sarili mong luho. Bakit? Ikaw naman yon. Di ba? Ikaw naman nagtatrabaho, galingan mo, di ba? Or, di ba? That's nice, that's really nice. Especially sa mga sa start, di ba? Parang, it's a way of motivating yourself also. Yeah. So, yun pala, aside sa kailangang matuto or pilitin mo na matutunan yung maraming bagay dun sa field na gusto mong pasukin, dapat din meron kang yung matinding why, 'di ba? Kung bakit Yeah. gusto mo na pasukin tong business na to. Kasi ngayon, kung ang motivation mo is gusto mong kumita ng malaki, o di yun ang gawin mong motivation, 'di ba? Yeah, Hindi why mo not? kailangang There's nothing Mm. wrong. hindi naman Oo, yeah. Kesa yung nagtitiis ka, gusto mo comfort. Pero oo, pero ayaw mo Kayod naman. more, ganon. Yes. Correct. Tama. Oo, Galing mo. tama. Like ko yun. May positive may positive side yung Oo. pagiging Yes. magastos. At saka isa siyang, para sa akin, isa siyang bagong perspective. Diba? Isa siyang perspective na hindi marami ang nagiging open na sabihin na magastos kasi ko, kaya kailangan magtrabaho ka na magtrabaho. Diba parang sa atin, parang ang talaga yung tipid naman ako, pag kakasyahin ko na lang kung ano yung meron ako, Yes. ganyan. So, well, that's so, hello, 2024 na. Huwag kayong ganyan. Diba? Mahal na lahat ng bilihin. Oo. So, what is next for you? Like, how do you see the business scaling up, growing? Ano sa tingin mo ang mga susunod mong gagawin to like, will you hire designers? Will you hire, diba, parang gagawin mo ba talaga tong isang bonggang-bonggang firm or whatever, diba? Parang ganon. So, what's next? What's next for you, Joyce? Kasi after nung sa consultancy, nag-put up ako ng isa ulit na parang pest control services. Kasi trabaho ko rin to dun sa dati kong employer sa dati kong work. So parang iniisip ko ngayon, kasi sa consultancy, pag hindi ako nagtrabaho, walang income. So parang Yes. ang iniisip ko, yung in the future, gusto ko yung may income ako kahit na hindi ako yung nagtatrabaho. So kaya ako nag-put up nung sa pest control. Kaya sabi ko, kailangan to maraming maging clients kasi eventually kahit hindi na ako mag-consultancy, di ba may mga technicians ako, may tao sa operations, yung mga ganyan na kahit hindi ako yung nagtatrabaho, kahit papano, may income pa rin. So yun yung goal ko in the future na may income pa rin kahit hindi na ako yung nagtatrabaho talaga. So that's another business. Pero That's related another. pa rin, di ba? Pero related pa rin siya Oo, related pa rin sa sanitation. That's nice. Looking Sana, forward. di ba? Oo. sana. Good Oo, luck. maganda yan. Sana ma-achieve mo yan soon. Oo. Tas, kung pwede, pero actually, pwede rin naman talagang mag-business, di ba, nang hindi related sa course. Yes, Yeah. pwede Pero- naman. Pero maganda rin talaga. Depende sa skill mo, or depende sa hilig mo, ganun. Pero maganda rin talaga yung ganyan. Na may parang sa line of expertise mo. Kasi everything gets easier. Diba? Parang, Yun lang, oo. and para sa'yo, madali yun. But there are a lot of people na mahirap yun para sa kanila. So, dun, yun talaga yung babayaran na nila sa'yo. That's your expertise, that's your craft, no? It's nice. Excited ako for you, Joyce. Good luck. No, kasi iba na rin yun eh. Iba na pag meron ka ng pinapasweldo. Di ba? Iba na rin yung, iba na rin man yung perspective na meron ka ng, may mga pamilya na nakadepende sa mga decision mo. So, di ba? It's a different, naman din. Iba rin yung motivation doon.
baka magastos sila. Kailangan magtrabaho ng kailangan na magtrabaho, something like that. So it also helped na parang yun, yung mag-isip pa ng mag-isip na paano palakihin yung business. Kasi may mga hindi na lang ikaw yung, di ba, kumikita for yourself. Okay, so i-end natin tong interview mo with a favorite mantra or a quote na you live by. Meron ka bang ganon? Something like that na Meron akong dalawang laging, parang sa ngayon yun yung pinaka gusto ko. Una, yung you don't get what you need, you get what you are. Wow. okay. Tapos pangalawa, Oo. live intentionally. Oh. Grabe. Ang deep nun. Kasi Pero nga yan. naman maraming yung nabubuhay lang everyday na parang narinig ko to Patatas sa lang. Mel nun eh. Oo, na Patatas parang lang. lilipas na lang ang maghapon, di ba? Yeah, yung nasa isang sulok lang. Di ba parang patatas, nandun lang sa gilid. Tapos, kahit wala kang gawin, nandun lang siya. Yung parang dead ever. Or kangkong, palutang-lutang lang daw, ganyan sa swamp. Ganun, pwede rin. Pero yeah, totoo yan. Especially now, na ang daming distractions sa buhay ng nating lahat. We have to be very intentional sa lahat ng ginagawa natin, di ba? Or at least to most of what we're doing. And yung isa naman na we don't get what we Want. need, Need. we get what we We get are. what we are. Okay. So, paano naman yun? Kunyari, ito yung gusto ko, yung gano'n, di ba? Merong gano'n. Pero, ikaw naman, parang, hindi mo naman inaayos yung sarili mo na maging ready sa yung ganong gusto mo. Yung parang ganon. Okay. Diba So, kailangan, halimbawa kung gusto mo yung isang bagay, kailangan ready ka or na-prepare mo yung sarili mo, ready ka na ma-receive mo yon. yeah. So, kung sasabihin ko ngayon, kailangan ko ng isang business na pagkakakitaan o kailangan ko ng freelance job na pagkakakitaan. Be a Pero, freelancer. wala naman Dapat akong parang, skills na ma-offer. Or wala naman akong alam sa business. So, kailangan mag-aral ako, di ba? Kailangan You have to be muna. I have to. Yes. You have to be a freelancer. You have to be what a freelancer is doing. Entails. Diba? Parang, Yeah. it entails, Nice one. Oo nga. So, yun. Yung pala ibig sabihin. Grabe, ang hirap. Ang hirap na. Oo nga. Napapaisip tuloy ako. Yan, maganda. Okay, so yun. Thank you, Sister Joyce, for imparting your knowledge and your story with Thank us. you, girl. Sana may matutunan ng mga followers nyo. Ay, for sure yan. Marami. For sure, kasi kahit nga kami, ako personally, ang dami kong natutunan. Like, yun nga, diba? Parang okay lang naman na, parang, kasi para sa akin, yung mga, yun nga, kadalasan yung mga tao, especially ngayon, parang naghahanap masyado ng adventure, kaya pa iba-iba. Like, diba, iba yung pinag-aralan, tapos iba yung practice sa work, tapos iba naman yung gagawing business. Pero, there's also another side, dun sa mga or may way, may path for those who would like to be expert. Diba? Na parang ito pinag-aralan ko, ito ipapractice ko, at ito rin ang i-build kong business. Because why not? Diba? So, pwede rin. It's a different perspective. Thank you, Joyce, talaga, for sharing. It's very inspiring. And, yun nga, parang eye-opening for me. And, para rin sigurado. For sure, sa mga iba din nating, sa mga listeners namin na gusto din na mag-freelance ng, di ba, or nag-i-intend
or yung nagbabalak mag freelance job or venture. Okay, so yun. To our listeners, thank you again for joining us, and we'll see you again on our next episode here on Sistering with Mel and Lynn. Bye! Bye!